Naku po, Nay. Hindi na rin tayo nakakabot. Malaki na ang tubig sa ilog, oh. Dahil sa lakas ng ulan. Hindi na tayo makakatawid. Kahit halos tumpo na tayo papunta dito eh. Para maabutan natin. Yung pwede tayong tumawid, kaso wala rin. Paano na yan? Kapag ganyan, tsak na bukas na tayo nito makakauwi sa atin eh. Lagpas tao na yung tubig sa ilog, oh. Saka, ang lakas ng agos. Hindi na po natin kakayanin yan. Tapos may mga dala pa tayong gamit. Magpalipas na muna tayo dito, anak. Bumalik tayo doon sa nilagpasan natin na bahay. Makisilong tayo doon habang nagpapatila ng ulan at naghihintay na humupa ang baha. Sige po, Nay. Siguro, magpaalam na lang tayo para hindi naman natin magulat yung may-ari ng bahay. Sige. Mabuti pa nga. Tara na. Naglakad uli pabalik ang mag-ina. Pinuntahan nila ang bahay na nasa gitna ng palayan. Tumuwid sila sa pilapil. Mabagal lang ang kanilang paglakad dahil masyado madulas ang lupa. Bukod doon ay malakas ang buhos ng ulan na nagpapahirap sa kanila na tingnan ang daraanan. Nang marating nila ang bahay na yon, kagad na kumatok si Aling Mila sa pintuan. Tahimik ang bahay na parabang walang tao. Sarado rin ang pinto at mga bintana. Wala ring alagang aso ang nakatira sa bahay na yon. 3:00 pa lang ng hapon kaya sinaway na ni Hobie ang ina. Ama na po, Nay. Baka po natutulog sila. Nakakaistorbo pa tayo eh. Kaya na lang natin. Mamaya, gigising din sila at magtatanong kapag nakita tayo. Hindi naman siguro masama na sumilog tayo dito sa balkon nila. Sige, ilapag mo na lang dito sa gilid yung mga dala natin. Maupo na lang tayo dito habang naghihintay na tumila ang ulan. Talasan mo ang mga mata mo. At ang sa akin ay talagang malabo na. Tingnan mo kung may daraang truck ha. Makisabay tayo kahit hanggang sa pagtawid lang ng ilog. Sige po, Nay, ako na pong bahala. Magpalit na ho muna kayo ng damit. Di ba may dala ka naman pamalit natin? Baka mamaya magkasakit kayo niyan. Ikaw, hindi ka ba magpapalit? Basa ka rin naman. Ay, hindi po. Sayang ang damit eh. Lalabas ako mamaya kapag may nakita akong truck. Tatakbuhin ko para mapara ko kagad. Sige, ikaw ang bahala. Pero kapag giniginaw ka na, magpalit ka ng damit ha. Opo, Nay. Mahigit 1 oras na ang nakalipas at patuloy lang sa pagbuhos ang malakas na ulan. Wala rin silang nakikitang truck na dumaraan. Tahimik lang silang naghihintay habang nakasilong sa bahay. Maya-maya, biglang bumukas ang bintana. Sumilip ang isang babae na nasa 40 na ang edad. Sino sila? May kailangan ho ba kayo? Ay, magandang umaga, iha. Kami ay nakikisilong lang. Naabutan kami ng paglaki ng tubig sa ilog kaya hindi kami makatawid. Naghihintay kami ng truck na darating para makasabay. Ayos lang ba kung dumito muna kami? Pasensya na ha. Kung naabala ka namin, mukhang natutulog pa yata kayo eh. Nakaistorbo ba kami? Ay naku, Nay, hindi ho. Sadyang nagising na ho talaga ako. Kanina pa ho ba kayo? Pasensya na ha, baka tumatawag kayo kanina. Hindi namin kayo narinig. Ay, ayos lang iha. Kami nga itong nakaistorbo eh. Basa ho ba kayo? Pumasok po muna kayo at makapagpalit ng damit sa banyo. Anak niyo po ba siya? Mukhang ginaw na po oh. Ay, oo, si Hobie. Ay, ako nga pala si Shyla. Sandali lang ho bubuksan ko ang pinto. Ipagtitimpla ko na rin kayo ng kape. Pasok po kayo. Ay, nako, maraming salamat. Napakabuti mo naman. Ako naman si Nanay Mila. Pagbukas ng babae ng pinto, tumambad sa kanila ang mabilog nitong tiyan. Ilang segundong natigilan ang mag-ina nang makitang buntis ang babae. Inuwasan nila ang matingnan ng tiyan ng babae. Kaya dumiretsong ting nila sa loob ng bahay. Pasensya na ho kayo Hindi na ako nakakapaglinis ng bahay kaya makalat. Kahit ang magwalis hindi ko na magawa dahil hirap na ako yumuko Kabuanan ko na ho kasi. Ay, kabuanan mo na ba? Mukhang wala kang kasama dito sa bahay Nasaan ang asawa ko? Nandyan lang ho, Nay Mila. Sinutuho yung hilot. Kami lang ho ng anak kong si Butchoy ang nandito sa bahay. Butchoy? Nakakatuwa naman ang pangalan ng anak mo.
Ay, nasaan siya? Nasa kwarto ho, natutulog pa. Ay, ganun ba? Hopi, huwag kang maingay anak. May natutulog na bata. Hindi naman ako nagsasalita na eh. Kayo itong kwento ng kwento eh. Eh, nako, ayos lang po yan, Nay Mila. Maya-maya gigising na rin ho si Butchoy dahil baka wala na siyang may tulog sa gabi. Hobi, magpalit ka muna ng damit sa banyo para hindi ka magkasakit. May dala ba kayong damit? Kung wala, ikukuha kita ng damit ng asawa ko. Ay, meron no. Hindi naman ho basa ang damit namin na pamalit eh. Dahil naka-plastic. O sige, magpalit ka na. Nandun ang banyo. Ipagtitimpla ko kayo ng kape. Sa malamang ho Nay Mila, bukas pa ho kayo makakatawid ng ilog. Kapag ganitong malakas ang ulan at baha, bukas lang ho yan huhupa. Hapon na rin ho at baka dumana yung truck packet sa bundok. Ay nako, makakaabala pa kami sa inyo, nakakahiya naman. Wala ho yun. Kahit siguro kami ang nasa kalagayan nyo ngayon, baka ganito rin po ang gagawin ninyo. Ay, oo, tama ka. Ay, teka, maiba ko. Ngayon ba ang kabuanan mo? Oo, Nay. Sumasakit-sakit na nga ho yan tiyan ko eh. Kaya sinundunan ng asawa ko yung hilot para matingnan ako kung kailan ba talaga lalabas itong baby. Kasi kung ngayong gabi, dapat nandito ng hilot para mag-antabay. Patingin nga ako ng palapulsuhan mo. Pupulsahan kita para malaman natin kung talaga bang lalabas na ang bata. Aba, marunong ko pala kayong magpulso? Eto po, Nay Mila. Sige nga, pakipulsahan niyo nga ho ako. Ay, sige akin Nang mahawakan ni Aling Mila ang palapulsuhan ng babae, napayuko siya para itago ang pagtirik ng kanyang mga mata. Parang gusto niyang magwala dahil sa kasabikan ng maramdaman ng pintig ng pulso. Masigla at malusog ang bata na nasa sinapupunan ng babae. Naramdaman niya ang pagbaliktad ng kanyang sikmura dahil bigla na lang siyang nakaramdam ng gutom. Pasimple niyang nilunok ang sariling laway na nagbabadya ng tumulo. Maya-maya ay narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Tiningnan niya ang anak na si Hobie. Kitang-kita niya sa mata ng anak na pareho sila ng nararamdaman. Nasasabik silang matikman ng sanggol na nasa sinapupunan ng babae. Biglang nabalik ang atensyon niya sa babaeng kausap na magsalita ito. Ano ho, Nay? Kamusta ho ang pulso ko? Manganganak na ho ba ako? Oo. Malapit na nga lumabas ang iyong anak. Nagmamadali siya na makita ang mundo. Maya-maya, maglililikot na yan ng todo kaya ihanda mo ng sarili mo sa matinding sakit. Pero, ka mag-alala. Ang sakit na yon ay mawawala kapag nakita mo na ang kanyang mukha. Naku, sinabi niyo pa ho. Ganyan-ganyan ang naranasan ko nung ipinanganak ko si Butchoy. Salamat ho nga pala. Inumin niyo na po itong kape habang mainit pa. Mabilis siyang lalamig dahil maulan eh. Mas maganda kung dumating ang kape sa tiyan niyo ng mainit. Ay, salamat ulit dito sa kape. Mukhang masarap kang magtimpla. Napakabango ng apoy eh. Pagkasabi noon ay inilipat niya ni Aling Mila ang kanyang tingin mula sa kape papunta sa maumbok na tiyan ni Shaila. Tinawag niya ang anak na si Hobie nang hindi inaalis ang tingin sa tiyan ng babae. Anak, alika na. Inumin mo na habang mainit pa. Amuyin mo ang kape. Oh, napakabango ng aroma nito. Natural ang pagkakagawa ng kape. Natural ho talaga yan, Nay Mila. Yan ho kasi yung trabaho ng asawa ko sa paggawaan ng kape. Natuto siya kung papaano magilang ng buto. Dahil marami kaming puno ng kape, gumagawa na lang ho siya ng sarili naming kape. Kaya hindi na kami bumibili sa tindahan. Ay, ganun ba? Aba, tikman na natin ito, Hopi. Gawa pala nila itong kape. Oo, Nay. Amoy na amoy ko yung mabangong kape. Ang totoo, kanina pa ako naglalaway eh. Nagkatitigan ng mag-ina nang tumalikod ang babae. Seryoso silang nagkatinginan. Pareho silang nagpipigil. Hinigop nila paunti-unti ang mainit na kape. Pero hindi nito maibsan ang hapdi ng sikmura. Panaka-naka nilang tinitingnan ang tiyan ng babae. Nang hindi na makapagpigil si Hobie, hindi niya napansin na bigla na lang humaba ang kanyang dila. Halos umabot na ito sa tasa ng kape.
Hindi niya ito napapansin dahil nakatuon na ang kanyang paningin sa tiyan ng babae. Bigla naman sinipa ni Aling Mila ang binti ng anak sa ilalim ng mesa. Dahil doon ay natauhan ito. Nang tingnan siya nito, umiling siya na kaagad namang naunawaan ng anak. Napayuko siya at doon niya napansin ang mahaba niyang dila. Kaagad niya itong ibinalik sa normal saka muling humigop ng kape. Maya-maya, narinig nila ang pag-ingit ng batang lalaki mula sa silid. Pupunta na sana ito ni Shaila pero naglakad ang anak papunta sa kusina kung saan sila naroon. Hindi pa nakakalapit ang bata ay bigla na lang itong nagsisigaw at saka umiyak. Dali-daling pinuntahan ni Shaila ang anak. Butchoy, ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Bakit ka ba umiyak? Nananaginip ka na masama, anak? Mumo, may mumo, mama. Ito ka pa. Masamang panaginip lang yun, Butchoy. Huwag ka nang umiyak. Nakakaya sa bisita natin, no? Halika, magmerienda ka na. Pero may mumu po talaga eh. Nasa kusina po. Nakita ko po talaga ang kuko nila. Mahaba po, tsaka matulis. Tapos, mabalahibo po yung kamay nila. Sino ba sila? Bakit sila nandito sa bahay? Ano ka ba po, Chuy? Nananaginip ka lang kaya akala mo sila yung napanaginipan mo. Nakakaya. Tumimik ka na nga. Ay, nako, Nanay Mila. Kobe, pasensya na ho sa anak ko ha. Naalib po nga tanong kasi baka nananaginip lang na masama. Ay, ayos lang ho yun, Ate Shaila. Ganyan din ho ako nung bata pa ako eh. Kapag may bisita si nanay noon, ang tingin ko talaga sa kanila eh, halimaw o kaya aswang. Pakiramdam ko nga noon, pumunta sila sa bahay kasi kukunin na ako eh. Tapos, lagi pa nila akong niloloko noon na ibibigay ako kapag iyak ako ng iyak. Tapos, lolokohin ako ng bisita na kakainin daw niya ako. Kaya yun, humihinto ako ng pag-iyak. Oh, nakita mo na, Butchoy? Hindi sila mumu. Bisita sila. Nagpapalipas lang ng oras. Nasaan po ba si Papa? Wala pa nga eh. Ang tagal niya. Kanina pa siya umalis eh. Saan ba niya susunduin ang hilot? Malayo ba yon? Oo, medyo malayo. Doon sa kabilang purok pa kasi nakatira. Saka matanda na yung si Nana Loleng eh. Baka nagpapatila rin ng ulan. Mahirap na kasing maglakad ang matanda, baka madulas. Yun nga rin ho, kaya huminto na rin kami ni nanay sa paglalakad eh. Baka kasi madulas siya. Alam niyo naman ang matatanda na, kapag napilay, mahirap nang hilutin yung buto dahil marurupok na. Ay naku, totoo yan. Kaya palagi mong ingatan ng nanay mo ha, Hobby. Dahan-dahan lang kayo sa paglalakad. Maliit pa naman ang pilapil namin, baka mahulog kayo sa pitak. Pinaupo na ni Shaila ang anak na si Butchoy sa upuang katabi ng mesa. Saka nito iginayak ang merienda ng bata. Hindi naman mapakalisin na Nanay Mila at Hobby dahil naglilipat-lipat ang tingin ng bata sa kanila na parabang hinahanap nito ang nakitang mahahaba at matutulis nilang kuko. Dahil sa kalokohan naman ni Hobby, bigla niyang pinalisikan ang bata ng kanyang mapupulang mata. Dahil doon, umiyak ng napakalakas si Butchoy at nagsumbong sa ina. Ano ka ba naman, Hobby? Huwag mo nga binuburo ang bata. Ang hilig-hilig mo talaga magpayak ng bata. Tigilan mo nga yung pang-aasar. Pasensya na ho, Nay. Wala kasi akong kapatid kaya natutuwa ako kay Butchoy eh. Tumigil ka na nga sa pag-iyak mo, Butchoy. Manimulak pala ng kuya Hobby mo eh. Eto, magmerienda ka na lang. Tinatakot niya ako, Mao. Ang pula-pula ng mata niya kanina eh. Pinipiro ka lang. Ikaw naman, napakayakin mo. Tinigilan na ni Hobby ang pang-aasar sa bata para hindi na ito umiyak. Maya-maya, nakarinig sila ng mga katok sa pinto. Kagad naman lumapit si Shaila sa pintuan para pagbuksan ng kumakatok. Nolan, ikaw na ba yan? Bakit ang tagal mo? Ay, Tatang, pasensya na ho. Akala kong asawa ko nang dumating. Sino sila? May kailangan ho ba kayo? Ako si Mang Isko. Kapatid ko si Nana Loleng mo. Iniwan ko na yung 200. Nauna na ako ang asawa mo. Nag-aalala na sa iyo. Baka raw pa nahihilab na yung tiyan mo eh. Ako ang pinauna niya dahil hindi ko naman maalalayan ng Nana Loleng mo sa paglalakad. Pareho na kami matanda. At saka, igagaya ko na kasi mga kakailanganin kung sakaling manganganak ka na talaga ngayong gabi. Ganun ho ba?
Pasok ko kayo, Mang Isko. Mabuti ho nauna na kayo sa kanila. Hindi pa naman po sumasakit ng matindi yung tiyan ko. Naku, nabasa ho ba kayo ng ulan? Magpalito muna kayo ng damit. Nakaipagtitimpla ko na rin ho kayo ng kape para mainitan ng tiyan ninyo. May bisita ka pala. Opo, sina Nanay Mila at saka anak niyang si Hopi. Naabutan ng pagbaha sa ilog kaya hindi na nakatawid eh. Nakaw, bukas pa uhupa ang baha. Kapag ganyang malakas ang ulan at bumaha ng malaki, tsak talaga bukas pa yan uhupa. Yun na nga ho ang sabi ko sa kanila eh. Dito na magpalipas ng gabi. Sandali lang ho, Mang Isko, at ipagtitimpla ko ho kayo ng kape ha. Sige, salamat. Dito na rin ako kayo sa kusina para mainitan kayo. Nagpapaapoy ako ng kalan eh. Ayos na ako dito sa sala. Nang dumating ang matandang lalaki, hindi na mapakali sina Aling Mila at Hobi. Palihim nilang tinitingnan ang matanda. Pero ganun din ang ginawa nito. Nagtatapatan sila ng matatalim na tingin nang dalhin ni Shaila ang kape ng matandang lalaki. Bumulong na si Aling Mila sa kanyang anak. Anak, alerto ka. Naamoy ko ang matandang yan. Palagay ko, hindi yan kasama ng hilot na sinundo ng asawa ni Shaila. Opo, Nay. Siya rin siyang aswang, pero hindi kagaya ng lahi natin. Pinupunti rin niya ang sanggo sa sinapupunan ni Ate Shaila. Ama ka, mamaya, lalabas na rin ang totoo. Ano pong gagawin natin? Kailangan natin siyang maitaboy dito. Mag-isip tayo ng paraan. Nanahimik ang mag-ina at nag-isip kung paano nila maitataboy ang matandang lalaki. Nang marinig ni Aling Mila ang sinabi ng matandang lalaki na pupulsa nito si Shaila, kagad siyang tumayo at nagpunta sa sala. Naupo siya sa upuang katapat ng matandang lalaki. Katatapos ko lang siyang pulsuhan. Maayos naman ang lagay ng bata. Hindi pa naman nagbabadya na lalabas na siya. Mukhang ayaw ng batang lumabas ngayon. Siguro pwede mo nang salubungin ng kapatid mo at sabihin bumalik na lang kayo bukas o sa susunod na araw para hindi na mahirapang dumiretso pa dito ang inyong kapatid. Sa tansya ko, baka nakalagpas na sila sa kalahatian ng lakaran eh. Saka, kahit sabihan ko siya, hindi rin niya makikinig. Kilala ko ang kapatid kong iyon. Likas na sa kanya ang mag-alala. Diretso pa rin siya dito para siya mismo ang makakita ng personal kung talaga bang manganganak na ang buntis o hindi pa. Bakit parang bigla kang nananaboy? Hindi naman sa ganon. Malakas ang ulan. Mahirap maglakad sa mga kagaya nating matatanda na. Magagalit yun sa akin. Ang bidin niya, mauna na ako. Kailangan ng bantay na mag-ina dito. Malapit nang gumabi, baka may aswang na umaaligid sa bahay na ito. Ay, ganon ba? May aswang pala dito. Kung ganon, mabuti at nandito kami ni Hopi. Kaya naming lumaban sa aswang. Naku po, bakit naman napunta na sa aswang yung usapan nyo? Kung naniniwala lang ako sa aswang, baka nagsisigaw na ako sa takot. Matagal na ako kami nakatira dito. Ipinanganak ko si Butchoy dito at hindi naman ako inaswang. Saka ilang buwan ko nang pinagbubuntis ang nasa tiyan ko. Hindi naman ako dinadalaw ng aswang. Wala akong aswang dito sa lugar natin. Wag ko kayo mag-alala. Ay, tama ka nga, Shaila. Ito kasing matandang lalaki na ito gumagawa ng kwento niya. Pero kung totoo man ang aswang, pues humanda siya sa akin. Abay, hindi ko siya aatrasan. Ako rin, hindi ako aatras. Kailangan bantayan ng pagkain ang balak nilang solohin, biktimahin. Kahit matanda na ako malakas pa rin ako at maliksi kumilos. Kung ganon, matatakot sa atin ang aswang na pupunta rito. Hindi ka nga dapat mangamba, Shaila. Kayang-kaya naming labanan ng aswang. Wala nga akong aswang dito. Kayo talaga, Mang Isko, Nanay Mila. Siguro nga nung kabataan nyo, may aswang. Pero ngayon wala na. O paano? Paiwan ko muna kayo at ako'y magluluto ng hapunan natin. Tsak na, pagdating ng asawa ko, gutom yun at giniginaw Ipagluluto ko siya ng masarap na tinola na kanyang paborito. Hopi, pwede ba kitang mautusan sandali? Pasensya ka na Hindi kasi ako pwedeng lumabas ng bahay dahil maulan Oo naman po, Ate Shaila. Ano bang iutos nyo? Pumunta ka sa likod bahay. Manghuli ka ng manok.
Marami kaming alagang manok doon. Manok? Oo, manok. Ay, hindi ka ba kumakain ng manok? O hindi ka marunong pumatay? Naku, paborito ko ang manok, ate. Kayang-kaya ko yan. Pero nakakaya naman. Mag-abala ka pang magkatay. Ayos lang yan. Paminsan-minsan lang naman eh. At saka, ngayon lang uli ako nagkaroon ng bisita at bagong kakilala dito sa baryo. Wala kasi nang nagbuntis ako. Hindi na ako ganong naglalabas ng bahay eh. O sige na, manguli ka na. Tapos, katayan mo na rin ha. Sige, ako na ang bahala, ate. Eh, sandali. Sasamahan na kita. Baka hindi ka marunong pumili ng matabang manok. Masarap yung mataba para pag nagmamantika, masarap humigop ng sabaw. Biglang nagkatinginan ng seryoso ang dalawang lalaki. Nakaramdam ng inis si Hobby sa matanda. Alam naman niya na pareho sila ng punterya, pero hinayaan na lang niya ito dahil nakita niya ang pagsenya sa kanya ng ina na payagan na ang matandang lalaki. Pagkalabas nila ng kusina, sinundan sila ni Aling Bila ng tingin. Sinadyang harangan ng matandang babae ang pintuan para hindi makita ni Shyla kung ano ang nangyayari sa dalawa sa likod bahay. Alam niyang magpapambuno ang mga ito roon. Kalalapit pa lang ng dalawang lalaki sa mga kulungan ng manok, bigla na lang silang nag-angilan. Kitang-kita ni Aling Bila ang panlidisik ng mga ito sa isa't isa. Nag-uusap ang dalawa at sa tingin niya ay hindi sila nagkakasundo sa pinag-uusapan. Maya-maya, bigla na lang nagsaaswang ang dalawa at inatake ang isa't isa. Isa pa lang ang dudunong matandang lalaki yon. Kaya pala, ganun na lang ang tingin niya sa sanggol. Isa siyang aswang na hindi kayang kontrolin ang pagiging aswang. Kapag nakakita siya ng pagkain, tiyak na gagawin niya ang lahat para makuha yon. Nawala ang atensyon niya sa dalawang lalaking naglalaban sa likod bahay dahil nakaamoy siya na nagpapabaliktad ng kanyang sikmura. Nangagilapin niya ito ng tingin, nakita niya si Shyla nang naghihiwanan ng Ricardo para sa kanyang lulutuin. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang napakaraming bawang na hinihiwa ng babae. Parang napakarami mo namang hinihiwa ng bawang. Amoy na yan sa buong bahay. Masarap po kasi yung tinolang manok kapag iginisa sa maraming bawang at sibuyas at saka luya. Gustong-gusto ng asawa ko yung ganun eh. Ay, oo nga pala. Papapakuha na rin ako ng tanglad sa dalawa. Ay, ako na ang kukuha. Mukhang hindi nila kasundo yung mga manok. Nahihirapan ba silang hulihin? Eh, sandali lang. Kukuha ko ng tanglad. Titingnan ko na rin sila. Dali-daling lumabas ng bahay si Aling Mila. Laking pasalamat niya dahil nagkaroon siya ng dahilan para lumabas at nang hindi maamoy ang bawang. Nilapitan muna niya ang dalawang lalaking naglalaban. Hoy, tama na yan. Tumigil na kayong dalawa. Gusto niyo bang wasakin ang mga kulungan? Magliliparan ng mga manok kapag nakawala sila. Ano kayong hindi makakahuli? Ang kapal kasi ng mukha ng matandang tunay eh. Balak talaga niyang kainin yung sanggol na yun. Bakit parang galit kayo? Pare-pareho tayong mga aswang. Galing lang sa magkakaibang lahi. Pero pare-pareho lang ang punteriyan natin. Kayo magmalinis na mag-ina. Gusto niyo akong palayasin dito para masulo ang masarap na sanggol na yon? Hindi ako papayag, no? Kayo nga ang nauna sa bahay na to. Pero hindi naman ako aangal kung maghahati-hati tayo sa kanila habang wala pang asawa niya at sinundo itong hilot. Pwede na natin silang pagpiestahan. Sa inyo na yung mag-ina. Sa akin na yung sanggol sa tiyan ng babaeng yon. Sanggol lang naman ang gusto ko eh. Huwag mo kami itulad sa'yo. Oo, aswang kami. Pero nakokontrol namin ang sarili namin. Hindi na kami kumakain ng tao ngayon. Sanay na kami sa hayop lang. Naging mabuti sa amin ang babaeng yun. Kaya hindi namin hayaan na mabiktima mo sila. Kung ayaw mo katayin kita kagaya ng manok, umalis ka na dito. Hindi niyo ako matatakot. Mga sira pala niyo eh. Aswang ako. Hindi niyo ako mapapaniwala. Kapag umalis ako, magpipiyesta kayong dalawa. Hindi pwede. Manghahalo ang balat sa tinalupan. Kung ayaw niyong makipagkasundo sa akin, pues, katayan tayo. Kung sino mananalo, sa kanya lahat ng pagkain. Abay, sira ulo ka talagang aswang ka. Nay, ipabayo niyo sa akin ang matandang ito. Ako magtuturo ng leksyon sa kanya. Maglalaban pa sana ang dalawa nang marinig ang boses ni Shyla na tinatawag sila.
Biglang naging abala sila sa paghuli ng mga manok sa kulungan. Mabilis din silang nakapagpalit anyo bilang tao. Nakahuli na kami ng manok. Kakatayin na namin to dito. Maganda ka na lang ng tubig na mainit para sa pagbabalahibo sa mga manok. Sige ho. Kala ko kasi nahihirapan kayo manghuli. Pasensya na ho May ilap talaga yung mga manok na yan eh. Kay Nolan lang kasi ho yan maamo. Sige ho, pagkahuli nyo dalhin nyo rito at kumukulo na ang tubig. Sige ho ate, saglit lang ito. Tumahimik na kayong dalawa ha. Ikaw naman matandang lalaki. Binabalaan kita. Wala kang magagawa sa pamilyang ito hanggang nandito kami. Subukan mo lang silang pagtangkaan. Hindi talaga ako magdadalawang isip na itarak sa liig mo ang matulis kong kuko. Bilisan na ninyo ang ginagawa ninyo at kukuha na rin ako ng tanglad. Matapos bumalik ni Aling Mila sa loob ng bahay, sumunod na rin ang dalawang lalaki. May dala silang tigalawang manok na mga wala ng buhay. Teka, ano nangyari sa tiyan ng mga manok? Bakit ganyan kayo pagka magkatay? Di ba dapat sa ligang gilid? Bakit sa tiyan? Nasaan ang mga laman loob? Ha? Kasi tinanggal namin at itinapon Kailangan mo ba yun, Ate Shaila? Naku, tinapon nyo. Sayang naman. Masarap sa tinolang atay at balon-balunan Di ba kayo kumakain nun? Yun nga ang pinagtiyagaan ko Po? Hindi. Ang ibig niyang sabihin, ate, pinagtiyagaan niyang tanggalin. Iniwasan kasi namin na masira ang katawan ng manok kaya kinuha namin ng laman loob. Naku, pasensya ka na Kumakain pala kayo ng laman loob? Sa amin kasi, hindi Tinatapon lang namin yun Ay, hindi kayo kumakain? Di bale, hayaan nyo na. Ayos na yung laman ng manok na lang. O sige, pakibalahibuan nyo na ha. Kumukulo na yung tubig Pwede nyo nang ilubog doon. Sige, ate. Habang nagsisikilo sila sa kusina, hindi na mapakalisin ng Mang Isko at Toby. Parang gusto na nilang lumabas dahil sa tindi ng amoy ng bawang. Nakatiwangwang lang ang mangkok na may bawang sa ibabaw ng mesa, kaya kalat na kalat ang amoy sa buong kusina. Nagpipigil ng pagduwal ang dalawang lalaki. Panay rin ang takip nila ng ilong ng palihim. Habang si Aling Mila naman ay nagpupunta na lang sa sala para makaiwas sa amoy. Pero panaka-naka siyang tumitingin sa kusina. Nakita niyang halos mapasigaw na sa galit si Mang Isko nang hawakan nito ang kutsilyo. Namumula sa galit ang matandang lalaki pero nagpipigil pa rin ito. Puno ng katas ng bawang ang kutsilyo na yon dahil ginamit ni Shaila sa pagtadtad ng bawang. Nagpigil naman ng tawa si Aling Mila at Hobby nang makitang lapdos na ang palad ni Mang Isko. Pero kahit gano'n ang kalagayan niya, pinilit pa rin niyang hiwain ng mga manok na tapos nang mabalahibuan ni Hobby. Nang matapos sila, iniwan na nila si Shaila sa kusina dahil magsisimula na itong mag-isa. Pag-upo ni Mang Isko sa upuan sa sala, kinantsawan kagad ito ni Aling Mila. Kumusta ang palad mo? Nakto, hindi pa yan ang makukuha mo. Kaya kung ako sa'yo, aalis na lang ako. Tama ho, Mang Isko. Umalis ka na po. Tapos ano? Susuluhin nyo sila. Tumahimik nga kayo. Ang mabuti pa, lapain na natin sila ngayon pa lang. Pag ako hindi nakapagpigil, lalapain ko talagang babaeng yan. Sige, subukan mo. Sasagot pa sana si Mang Isko pero natigilan silang tatlo. Kanya-kanya sila ng takip ng ilong nang kumalat na sa hangin ang amoy ng ginisa ni Shaila. Napalabas na ng bahay si Mang Isko at hindi na nakayanan ng pagduwal. Nagkatingin na naman ang mag-inang Mila at Hobby. Nagkasundo silang pagsarhan ng pinto ang matandang lalaki. Pagkatapos noon ay isnara din ni Aling Mila ang mga bintana. Tumakbo naman ng palihim si Hobby sa kusina para isara ang pinto at mga bintana doon. Hobby, bakit mo sinasara ang pinto? Ha? Ano kasi ate? Malamig. Giniginawa ko. Ay, ganun ba? Gusto mo ng jacket? Hindi na. Okay na itong sarado ang pinto. Huwag mo na lang buksan ate Sige. Sinilap naman ni Aling Mila sa bintana si Mang Isko. Nang makitang wala na matandang lalaki sa labas, napangiti siya.
Pero nawala rin agad ang ngiting yun matapos maisip na anumang oras ay sasalakay ito sa anyong aswang. At hindi nga siya nagkamali. Wala pang isang oras, nakarinig na sila ng malakas na pag-alulong ng aso sa labas ng bahay. Yun, bakit may aso sa labas? Saan galing yun? Wala naman kaming aso Saka malalayo ang kapitbahay. Imposibleng may makapunta pang aso dito sa amin. Tapos maulan pa. Ay, pabayaan mo na lang ang asong yun, Iha. Hindi naman yung alaga yun Ibig sabihin, ligaw yan. Aalis din yan. Sa bagay, tama po kayo. Ay, teka, sandali lang. At nasaan po pala si Mang Isko? Ay, nakalimutan ko palang sabihin. Alam kanina, sasalubungin na raw niya yung dalawa. Nag-alala raw siya dahil gabi na wala pa. Oo nga ako rin. Nag-aalala rin ako. Bakit nga kaya wala pa sila? Kung naglalakad na sila kanina pa, dapat nandito na yun Maya-maya, narinig na nilang may bumangga sa pinto. Parang gusto itong wasakin. Ma, ano po yun? Wala yun anak, doon ka na sa kwarto mo. Pumasok naman agad ang bata sa loob ng kanilang kwarto. Sumilip naman si Aling Mila at Hobby sa bintana. Alam nilang isang aswang ang nasa anyong aso na yon. Hindi na sila natakot pero bigla na lang nagsisigaw si Shyla. Sumilip din kasi ito sa bintana at nakita ang aso na nandidisik ang mga pupulang mata. Naglalabasa ng mga pangil nito. Tumutulo pa ang malapot na laway. Malaki ang asong yon at talagang nakakatakot ang itsura. Mukha itong halimaw kung titingnan. Yan? Klaseng hayop yan? Aswang yan, Ate Shyla. No? Swamp? Ba? Oo, ate. Kaya doon ka na rin sa kwarto. Magtago kayo rin ni Butchoy. Kami na bahala dito. Dahil sa takot, kagad na pumasok si Shyla sa kwarto. Isinara din niya ang pinto nito. Ay, ano bang gagawin natin? Hindi naman siguro yan susugod. Palagay ko, nagkakamali ka. Grabe na ang gutom niya Talagang natatakam siya. Tingnan niyo yung mga mata niya Parang hindi na nakakakilala. Saka yung laway niya. Sobrang lapot na. Dali, isarado mo ang bintana. Pabayaan mo na lang siya. Hindi siya makakapasok dito. Matapos ang ilang minuto, natigil na ang pagbunggo ng aswang sa pinto. Tumahimik na ang paligid, pero hindi pa rin napapanatag ang mag-ina. Alam nilang nag-iba lang ito ng pwestong sisirain. Tsak na maghahanap ng ibang daan ng aswang na nasa labas. At hindi nga sila nagkamali. Lumipat dito sa bubungan. Gawa sa pawid ang bubong na yon, kaya madali lang masisira. Nayuyugyog ang bubong dahil sa malalakas na pagtalon ng aswang sa itaas. Panay naman ang tingala na mag-ina dahil inaabangan nila ang pagpasok ng aswang sa loob ng bahay. Maya-maya ay tumigil uli ang paggalaw ng aswang sa itaas. Wala na ba siya, Nay? Hindi, nandyan lang siya. Naghahanap ng tiyempo para makapasok. Maya-maya, bigla na lang nagsisisigaw ang mag-ina sa loob ng kwarto. Anong nangyari dyan? Yung aswang po, nasa pintana. Pilit niyang ipinapasok ang sarili niya. Sira ulo ka talagang aswang ka. Hintayin mo't lalabasin kita. Anak, mag-iingat ka. Opo, Nay. Papasukin niyo po si na Ate Shyla sa loob. Oh, Shyla, buksan mo na itong pinto. Papasukin mo ako dyan. Nay Mila, masakit ang tiyan ko. Naninigas po. Buksan mo itong pinto, dalian mo. Dahil hindi na makatayo si Shyla, inutusan na lang niya si Butchoy na buksan ang pinto. Pagkabukas ay tumambad sa paningin ni Aling Mila si Shyla na nakahiga na sa kanilang papag. Hindi na ito mapakali sa sakit ng tiyan. Gaano nakasakit ang tiyan mo? Sobrang sakit na po. Akin na kamay mo, pupulsaan kita. Mukhang manganganak ka na. Ko, pero wala pang asawa ko. Wala pang hilot. Marunong ko ba kayo magpaanak? Hindi ko alam. Pero nandito na tayo Wala na tayong magagawa. Halimaw! May dalawang halimaw sa labas na nag-aaway. Nakakatakot sila, Mama. Huwag mo tingnan ng mga halimaw na nag-aaway. Pabayaan mo silang mag-away dyan, Butchoy. Lumayo ka sa bintana. Isara mo yan. Opo.
Ang tagal naman nila, Papa. Nasaan na ba sila? Natatakot na ako, Ma. Napayak na si Butchoy nang makitang nahihirapan ng kanyang ina. Lumapit siya dito at yumakap. Ma, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka umiyak? Bakit ka sumisigaw? Huwag ka mag-alala sa mama mo, Butchoy. Manganganak lang siya. Malapit nang lumabas ang kapatid mo. Halika, bantayan mo ang mama mo. Papakulo lang ako ng tubig. Nabubulabog sila ng mga pagbangga sa dingding ng dalawang naglalaban sa labas. Pagkasalang ng tubig sa kalan, sinilip ni Aling Mila ang anak niya mula sa bintana sa sala. Naibulalas niya ang pangalan ni Hobby nang makitang duguan na ito. Malalalim ang mga sugat ng kanyang anak dahil sa pakikipaglaban sa aswang na si Mang Isko. Nagsaaswang na rin si Hobby kaya kahit papaano kaya niyang tapatan ang pag-atake ng kalaban. Pareho ng sugatan ng dalawa, pero ayaw magpatalo ni Mang Isko. Gusto niya talagang pumasok sa loob ng bahay. Lalo pang umatungal sa pagkabaliw ang matandang aswang dahil naamoy niya ang sanggol na malapit nang lumabas. Mas lumakas ang amoy nito kumpara kanina. Kaya wala na sa sarili ang matandang aswang. Nakatuon na lang ang atensyon niya sa kung paano makakapasok sa loob ng bahay. Kada pagtatangka niyang makapasok ay hinaharangan si Hobby kaya lalo siyang nagagalit. Talagang hindi titigil ang matandang ito hanggang hindi nakukuha ang sanggol. Kailangan ng maisilang ni Shaila ang bata. Nilaksan na at Aling Milang apoy para kumulo agad ang tubig. Inihanda naman niya ang iba pang pangangailangan habang hinihintay ang pagkulo nito. Natatarantan na rin siya dahil mas malakas ang iyak ni Butchoy kaysa sa kanyang ina. Inaakala kasi ng bata na kung ano ang nangyayari sa ina nito. Akala nito ay pinapatay na sa hirap at sakit ang kanyang ina. Butchoy, apo, doon ka muna sa sala. Ayoko po, dito lang ako sa tabi ni Mama. Hindi pwede, mas lalong mahihirapan ang mama mo sa panganganak niya. Sige na, apo, doon ka sa labas. Ayoko po, Mama! Makinig ka na sa lola, Butchoy. Ayos lang ako dito. Doon ka muna sa labas, anak. Sige na. Anak, sa sala ka muna. Hintayin mo si Papa na dumating. Inakay na ni Aling Mila si Butchoy papunta sa sala. Pagkatapos ay binalikan na niya si Shaila sa silid para tulungan ito sa panganganak. Maya-maya ay bigla na lang nagsisisigaw sa takot si Butchoy dahil nasira na ang pintuan ng bahay. Tuluyan nang nakapasok sa loob si Mang Isko na nasa anyong aswang. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata habang sinusuyod ng tingin ang buong bahay. Kumikibot-kibot pa ang kanyang ilong na parabang may inaamoy. Maya-maya ay biglang natuon ang paningin nito sa pintuan ng silid kung saan naroon si Shaila. Mabilis na sinugod ng aswang ang pinto at pilit na ginigiba. Panay naman ng sigaw ni Butchoy habang umiiyak. Hindi naman mapalagay si Aling Mila sa loob ng silid. Malakas na kumakabog ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang mag-ina. Maya-maya ay narit na lang niya na nagkaroon ng kalampagan sa sala. Lalo naman nag-iiyak ng malakas si Butchoy dahilan para magsisigaw na rin si Shaila dahil sa pag-aalala sa anak. Binuksan ni Aling Mila ang pinto ng silid at sinilip kung ano ang nangyayari. Nagkabukas ng pinto, kaagad na tumakbo si Butchoy papasok sa kwarto at nagtago sa tabi ng kanyang ina. Lumabas naman ng silid si Aling Mila at hinagilap ng tingin ang dalawang aswang na naglalaban. Nakita niyang nagsambulat na ang gamit sa sala. Sobrang gulo na ang bahay. Sira-sira na rin ang mga upuan dahil sa paglalaban ng dalawang aswang. Napatingin si Aling Mila sa kusina. Nakita niyang naroon na ang dalawa at doon naman nagsasagupaan. Sabi ko sa iyo, iwan mo na ang lugar na ito eh. Bakit ang kulit mo? Kami nga nagtitis para lang hindi makapambiktima ng tao tapos ikaw. Wala kang pakialam kung inosenteng tao na ang gusto mong lapain. Wala akong pakialam sa sentimiento mo. Ang gusto kong matikman ay ang sanggol na yon. Bakit pa panay ang hadlang mo sa akin? Hindi mo naman yan kaano-ano ah. Tumabi ka! Hindi! Patayin mo muna ako bago ka makapasok sa loob ng silid na yon. Eh di bibigay ko ang gusto mo. Papatayin kita! Hindi na malaman ni Aling Mila ang gagawin.
Hindi niya alam kung paano tutulungan ng anak. Pilit niyang mapunta sa kalan. Nang makakuha siya ng tiyempo, kaagad siyang lumapit sa kalan. Binuhat niya ang kaldero na may kumukulong tubig at isinabo yon kay Mang Isko. Napaatungal naman ang matanda. Galit itong tumingin kay Aling Mila. Tinangka ni Mang Isko na sugurin si Aling Mila pero humarang si Hobby at pinagkakalmot ang matandang aswang. Dahil sa inis ni Mang Isko at sa hapdi ng pagkalapnos ng balat niya, tumalon siya sa bintana para makatakas. Sinundan naman ni Hobby ang matandang aswang at habang si Aling Mila naman ay muling nagsalang ng mainit na tubig, sa kanya binalikan ng mag-ina na nag-iiyakan na sa kwarto. Tumakas na ang aswang. Huwag na kayo matakot. Hindi na ba yun babalik? Sana nga'y hindi na. Pero alam kong hindi papayag ang anak ko na bumalik pa dito ang aswang na yon. Hindi niya yon titigilan. Salamat, Nay Mila. Sana dumating na ang asawa ko. Bakit kasi ang tagal nila? Darating din sila. Pupulsan mo na kita, ha? Patingin ang pulso mo. Mukhang huminaho ng kaunti ang sanggol sa tiyan mo. Pati yata siya ay natakot din sa mga aswang pero malapit ka na rin manganak. Huwag mo pipigilan ang paglabas ng anak mo, ha? Kamamaya lumagpas pa yan sa araw. Pinaglakad-lakad muna ni Aling Mila si Shaila para matagtag ang tiyan nito. Ilang minuto pa ang lumipas nang makita ni Shaila na may naglalakad papalapit sa kanilang bahay. May dala itong sulo. Nay Mila, baka po may paparating. Hindi kaya si Nolan na yan? At saka si Nana Nole? Nasaan? Oo nga, may paparating. Nawasanay sila na nga yan. Inabangan nila ang mga ito na dumating. Hanggang sa nakita nila na humahangos sa pagtakbo ang isang lalaki. Mahal, Shaila, kumusta kayo dito? Nolan, Diyos ko, di dumating ka na. Tagal mo, naunahan ka pa ng aswang. Nakita namin ni Nana Loling yung dalawang aswang na naghahabulan sa damuhan. Nagmamadali akong pumunta dito dahil sa pag-aalala. Dito ba galing yung mga aswang na yon? Baka nga, kasi sinugod kami ng aswang eh. Kumusta ka naman? Si Butchoy, nasaan? Papa, may halimaw po. Nakakatakot. O sige na, tahan na anak. Nandito na si Papa. Sandali. Sino itong kasama nyo dito? Si Nanay Mila nga pala. Nakisilong lang sila ng anak niyang si Hobby dahil hindi sila makatawid sa ilog. Mabuti na lang at nandito sila. Kung hindi, baka nilapa na kami ng aswang. Ganun ba? Nako, Nay Mila, marami yung salamat sa pagtatanggol nyo sa mag-ina ko, ha? Nasaan ho ang anak nyo? Tuan, tas na nga ba si Hopi? Kanina kasi nakikipaglaban siya sa aswang. Huwag naman sana siyang mapahamak. Hindi ho yan. Matapang ho ang anak nyo. Hintayin lang natin at babalik din siya. Siya nga, Nana Loling, kayo na po muna ang bahala sa asawa ko, ha? Kailangan kong maggayak ng mga panlaban sa aswang. Balik pa yung mga yun eh. Ilalabas ko lang ang ko at saka yung buntot pagi. Tumango lang ang matandang hilot sa sinabi ni Nolan. Pero ang tingin nito ay diretso kay Aling Mila. Matalim itong nakatingin sa matanda na parabang kinikilatis ito ng gusto. Shaila, ako'y aalis muna. Hahanapin ko si Hopi. Baka kung paano na yun sa kakaabot niya sa mga aswang eh. Hindi na hinintay ni Aling Mila ang sasabihin ng babae. Dali-dali siyang lumabas ng bahay. Sinadya niyang umalis na dahil nangangati na siya sa mga titig na matandang hilot. Alam niyang nalaman na ng matandang babae na isa rin siyang aswang. Pero ang ipinagtataka niya kung bakit hindi siya nito inatake para palabasin ang kanyang pagkaaswang. Nang may kalayuan na siya sa bahay na yon, nagsaaswang na siya. Mas lumiksi na ang kanyang kilos at tumalas ang paningin sa dilim. Ginamit na rin niya ang matalas sa pangamoy para hanapin ang kanyang anak. Hanggang sa masumpungan niya ang mga ito sa kakahuyan. Ape, naka, ayos ka lang ba? Nay, huwag kang lumapit dito. Diyan ka lang. Anong ginawa mo sa anak ko? Halimaw ka. Pagpapayaran mo ang pananakit mo sa kanya. Tinatawag mo akong halimaw. Pare-pareho lang tayong halimaw. Hindi tayo magkatulad, Isko. Halang ang bitukan. Kung hinayaan niyo akong lapain na mag-inang yon,
Hindi na tayo aabot pa dito. Dapat nakipagkasundo na lang kayo sa akin Sana, pare-pareho tayong busog masaya. Pero dahil mas tanga kayo at nilapnos niyo pa ako, hindi ko na kayo patatawarin pa. Mabuti pala sumunod ka dito. Pagsasabihin ko na kayong dalawa, kayo na lang ang gagawin kong hapunan. Kung kaya mo. Kahit sugatan na si Hobie, ay nilalabanan pa rin niya ang matandang aswang. Tinulungan naman ni Aling Mila ang anak. Sabay nilang inatake si Mang Isko. Pero nagsapusa naman ang matanda, kaya mas lumiksi ang kilos nito. Patalon-talon nito sa kanila at kapag nakakalapit ay inuundayan sila ng mga kalmot. Hindi nila mahuli ang matandang lalaki kaya naubusan ng pasensya si Hobie. Hindi kasi sila kagaya ng ibang aswang na kayang mag-anyong hayop. Ordinaryong aswang lang sila. Itsurang tao pa rin. Humahaba lang at tumutuli sa mga pangil at kuko dahil ito ang ginagamit nilang panghuli at pagkain ng mga hayop. Nang dumapo si Mang Isko sa sanga ng isang puno, nagsatao siya at saka humalakhak na malakas. Nakita niyo na? Hindi niyo ako magawang tapatan kasi magkaiba tayo. Mababang uri lang kayo ng mga aswang. Hindi niyo nga magawang magpalit ng anyo Tapos ang lakas ng loob niyong labanan ako. Hangalan! Dapat sa kagaya niyo, pinapatay na. Kasiraan kayo sa lahi ng mga aswang. Bumaba ka dyan! Tapusin na natin to ngayon. Hindi ka rin namin tatantanan. Dahil kapag iniwan ka namin, sigurado babalikan muli sila. Pero bakit pinakain sa inyo ng babaeng yon? Parang umamo naman kayo sobra sa kanila. Pauto kayo. Kapag nalaman nilang aswang kayo, kasusok naman din naman kayo ng mga yon. Hindi nila titingnan na kabutihang nagawa nyo sa kanila. Aswang pa rin kayo sa kanilang paningin. Hindi kayo dapat kumakampi sa mga tao. Tayong mga aswang ang magkakalahi. Pero hindi tayo magkatulad, Isko. Hindi kami kumakain ng tao. Tao rin naman tayo. Magkakaiba lang tayo ng taglay na kapangyarihan. Hindi tayo nanlalamang sa kapwa. Talaga ba? Itinuturing yung kapwa mga yon? Pwes, nagkakamali kayo ng piniling kapwa. Tatapusin ko na kayo ngayon at katapos, pabalikan ko sila. Ngayon lang uli ako makakatikim ng sanggol. Kaya ko na makainin ng sanggol na yun nang hindi nila namamalayan Pero sa ngayon, buburahin ko muna kayo sa landas ko. Pagkasabi nun, ay biglang nagsapusa uli si Mang Isko at tumalon kay Aling Mila. Lumapag siya sa ulo ng matandang babae at saka pinagkakakalmot ang mukha nito. Nagsisigaw naman si Aling Mila dahil sa hapdi ng mga sugat na dulot ng kalmot. Galit niyang hinabol ang pusa tsaka sinakal ng mahigpit. Ibinaon naman ng pusa ang mga kuko nito sa braso ni Aling Mila. Ito ang naging dahilan kaya ibinalibag na matandang babae ang pusa. Tumama ito sa isang nakaumbok na bato na naging dahilan ng kanyang pag-igik. Bumalik sa anyong tao sa Mang Isko. Sumugod naman si Hobie pero pagkalapit niya ay malakas na kalmot ang isinalubong ng matandang lalaki. Napaatungan ng malakas si Hobie. Napalayo siya at napatingin sa kanyang dibdib. Sobrang lalim ng sugat na yon. Walang hiya ka talaga. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa anak ko. Kasalanan mo yan, tanga. Huwag kang nga manisi. Pinaibabawan ni Aling Mila ang matandang lalaki saka pinagkakakalmot ito sa muka, pababa sa leeg at dibdib. Nang makakuha naman ng tiyempo si Mang Isko, sinakal niya si Aling Mila. Unti-unti pa niyang ibinaon ng matulis na kuko sa leeg ng matandang babae. Dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Nay! Walang iya ka talaga! Bitiwan mo ang nanay ko! Mabilis na sinugod ni Hobie si Mang Isko at pinagsusuntok ito sa muka. Nabitiwan naman ng matandang lalaki si Aling Mila. Halos maubusan naman ng hininga ang matandang babae nang lumayo sa dalawa. Hawak niya ang kanyang leeg para pigilan ang pagsirit ng dugo roon. Habang pilit niyang ginagamot ang sarili, panaka-naka niyang tinitingnan ng dalawang naglalaban. Halos hindi na gumagalaw si Mang Isko dahil sa kasusuntok ni Hobie. Ibinuhos talaga ng binata ang galit niya at hindi na inisip kung mapapatay niya ang matanda.
Tinigilan lang niya ito dahil pagod na siya sa kakasuntok. Nang makita niyang hindi na gumagalaw ang matandang lalaki, lumayo na siya at tumabi sa ina. Ayos ka lang po, Nay. Ang sugat niyo, malalim ba? Oh, anak. Malayo ito sa bituka. Ayos na ako. Ito alalahanin. Gagamutin po kita. Lalawayan ko mga sugat niyo. Ako na. Kaya ko na ito. Marami ka ring sugat. Gamutin mo na ang sarili mo. Galingin natin ang ating mga sarili. Mabuti tumila na ang ulan. Sumandal muna tayo sa punong iyon. Sige po, Nay. Tulungan na po kita maglakad. Inalalayan nila ang isa't isa habang palapit sa puno. Daan-daan silang naglalakad. Maya-maya ay napasigaw si Aling Mila. Nang tingnan ni Hobby kung bakit, nakita niyang bumangon pa pala si Mang Isko at binigyan ng malalim na kalmot si Aling Mila sa likod. Bumagsak ng paluhod ang matandang babae sa lupa. Lalong namula sa galit ang mga mata ni Hobby. Nanlilisik siyang tumingin sa matandang lalaki. Humaba pa ng bahagya ang mga pangil niya at tumulis pa ng husto ang mga kuko. Kasabay ng malakas na atungal, sinugod niya si Mang Isko. Pinagkakakalmot niya ito pagkatapos ay inuntog ang ulo niya sa ulo ng matanda. Bumagsak sa lupa ang matandang lalaki at ang tanging nagawa na lang nito ay titigan si Hobby. Galit na galit ang binata. Pinaibabawan niya ang matanda saka pinagsusuntok. Pagkatapos ay muling umatungal at sa kanya dinukot ang puso nito. Tumitibok-tibok pa ang puso habang hawak niya sa kanang kamay. At hindi ng galit niya, dinurog niya ang puso hanggang sa naging pino at unti-unting nahulog sa lupa. Dapat hindi ka nalang bumangon eh. Hindi sana, buhay ka pang walang yaka. Pagkakataon mo na sanang magbagong buhay eh. Pero pinaiksi mo lang ang buhay mo. Siraulo ka. Nay! Nay! Nang mahimasmasan siya, ay kaagad niyang tinakbo ang ina. Hinanghina na ito dahil sa lalim ng mga sugat. Binuhat na niya si Aling Mila at isinandal sa puno. Umiiyak niyang dinilaan ng mga sugat nito. Walang tigil din siya sa pagkausap sa ina. Nay! Kausapin mo lang ako! Huwag kang bibitaw! Magsalita ka lang po! Huwag kang pipigit, Nay, ha? Sa magsalita ka lang kahit mahina. Basta, madinig ko lang po ang boses ninyo. Huwag niyo po akong iwan, Nay. Bakit ka ba umiiyak? Malayo sa bituka ang mga sugat kong ito. Uwi na tayo, anak. Gusto ko na rin makapagpahinga. Opo, Nay. Sumakay na po kayo sa likod ko. Uuwi na po tayo. Isinampana ni Hobby si Aling Mila sa kanyang likod. Saka sila naglakad pabalik sa bahay ni Shaila. Habang naglalakad, naramdaman niyang bumigat na ang ulo ng kanyang ina. Nawala na ito ng malay dahil sa pagod at dami ng mga sugat. Binilisan niya ang paglalakad at halos takbuhin na rin ang kalsada. Pagdating sa bahay na sinilungan, ay kinalampag niya ang pinto. Si Nolan ang sumalubong sa kanila. Oh, anong nangyari? Napano ang nanay mo? Sinugot po kami ng aswang. Tulungan niyo po ang nanay ko. Malalalim ang sugat niya eh. Kailangan po niya magamot. Rahawan niyo na po. Halika. Tumuloy kayo. Bilis. Magagamot ni Nana Loling ang mga sugat niyo. Ihiga mo ang nanay mo sa papag dito sa kabilang kwarto. Kagad na sinunod ni Hobby ang sinabi ni Nolan. Pagkalapag niya sa ina sa higaan, narinig naman niya ang iyak ng sanggol na iniluwal ni Shaila. Napabuga siya ng hangin pagkatapos ay napangiti. Hinaplos niya ang mukha ng ina at kinausap ito kahit natutulog na. Nay, narinig niyo po yun? Nanganak na po si Ate Shaila. Nailigtas po natin yung sanggol. Nako, matutuwa ka po. Kaya magpagaling ka agad ha, para makita mo yung batang yun. Lumabas din siya ng silid at nakiusyoso sa paglabas ng sanggol. Napangiti siya nang sinabi ng hilot na isang batang babae ang anak ni Shaila. Nang makaraos na sa panganganak si Shaila, ang ginamot naman ni Nana Loling ay si Aling Mila. Pagkatapos ay isinunod nito si Hobby. Nagtataka si Hobby dahil hindi umiimik ang matandang babae.
Hindi ito nagtanong kung paano nila nakuha ang malalalim na sugat. Nakinig na lang sila sa sinabi ni Shaila na ang mag-ina ang lumaban sa mga aswang habang wala ang kanyang asawa. Sobrang pasasalamat naman ni Nolan sa mag-ina, kaya hinayaan silang manatili muna sa kanilang bahay habang naghihintay sa paggaling. Ilang araw ang lumipas. Nagpaalam na ang mag-ina na uuwi. Maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo sa amin. Sa susunod po at naabutan uli kayo ng paglaki ng tubig sa ilog. Bukas ang bahay namin Pwede po kayong makitulog ulit. Ay nako, maraming salamat sa inyong mag-asawa. Paano? Tutuloy na kami. Alagaan niyo ang mga bata Hayaan niyo at datalo kami kapag may pagkakataon. Sige ho. Ingat po kayo sa pag-ahon sa bundok. Sige po, Kuya Nolan. Ate Shaila, tutuloy na po kami. Umalis na ang dalawa. Tahimik silang naglalakad at parehong malalim ang kanilang iniisip. Maya-maya ay nagsalita na si Hobby. Nay, napansin niyo yung mag-asawa? Alin doon? Para po kasing alam nila na aswang tayo Parang hindi lang sila nagsasalita o nagtatanong. Napansin ko po kasi ilang araw tayong nandun sa kanila, hindi man lang nila tayo tinanong ng kung ano-ano. Tapos, yung mga kinakain natin, nilaga lang, walang kahit na anong pampalasa. Nung nag-ikot ako sa kusina, wala akong nakitang bawang at saka asin. Bakit kaya? Yung hilot na nag-anak kay Shaila. Palagay ko may kinalaman siya doon. Ho? Bakit mo naman nasabi? Nung unang nagtapat ang mga mata namin, alam kong nalaman niyang aswang tayo. Ang mga tingin niyang iyon, marunong siyang kumilatis ng aswang. At saka, hindi niya tayo ginamot gamit ang mga halamang gamot na ginagamit niya sa mga tao. Ang ginamit niya sa atin, lana. Hindi ito basta lana. Lana ito na ginagamit ng mga aswang para lunasan ng sugat. Kaya po pala. Siguro, dahil sa nagawa natin sa mag-asawang yun, hindi nila tayo hinusgahan kahit may alam na sila. Sabi ko na hindi lahat ng tao ay masama. Meron pa rin kagaya nila Ate Shaila at Kuya Nolan. Tama ka. Kapag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa, susuklian ka rin ng kabutihan. Nang makarating sila sa kanilang bahay, laking pagtataka nila kung bakit nakabukas ang pinto. Nagtanungan pa ang mag-ina kung naiwan ba nilang nakabukas yun. Pero pareho silang sumagot. Tsak na sarado yun nang umalis. Pagkapasok nila sa loob ng bahay, tumambad sa kanilang paningin ang magulong mga gamit. Parang pinasok sila na magnanakaw. Nay, hindi po magnanakaw ang pumasok sa bahay natin. Paano mo naman nasabi, anak? Tingnan niyo po yung mga gamit. Ang mga kahon na pinaglalagyan natin ng damit. May kalmot. Sigurado kong kalmot ito ng mahahaba at matutulis sa kuko. Pinasok tayo ng aswang. Yun din ho ang iniisip ko. Kung ganon, alam na ng pamilya ni Isko kung sino ang pumatay sa kanya. Hindi na tayo ligtas dito, anak. Kailangan na nating iwan ang lugar na ito. Lumipat na ulit tayo sa ibang lugar na titirhan. Hindi na natin kakayanin na labanan sila. Hindi rin ako papayag na mapahamak ka. Magmadali ka, Hobby. Igayak mo na ang mga importanteng gamit mo. Ngayong araw, aalis tayo. Sige o, Nay. Magayak na rin ho kayo ng mga dadalhin yung gamit. Binilisan nila ang pag-iimpake. Kaunti na lang ang mga gamit na kanilang binitbit. Pawang mga mahalaga lang ang kanilang dinala. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Kagad silang bumaba ng bundok. Habang naglalakad, nakakarinig sila ng mga ibong nagliliparan mula sa mga sanga ng puno. Wala namang malakas na hangin na pwedeng magtaboy sa kanila. Pero balisa ang mga ibon na parabang nabulabog ang kanilang pagsasaya. Kasunod nun ay ang mga kaluskos sa damuhan na parabang may mga paang humahawi. Kinabahan na ang mag-ina. Alam nilang hindi yun normal. Milisan mo, anak. Sinusundan nila tayo. Opo, Nay. Diretso lang po ang paglalakad. Talasan lang natin ang ating pakiramdam, pandinig. Pero huwag na natin silang lingunin.
Importante, makalis kagad tayo dito. Halos gusto na lang nilang lumipad para mas mapabilis sila. Pero hindi naman sila nag-aanyong ibon. Nagpapabagal sa kanilang paglalakad ang hingal at pagod. Maya-maya ay napahinto si Aling Mila. Itinukod niya ang kanang kamay sa isang puno, saka humagod ng malalim na paghinga. Nay, pagod ka na po? Papahinga lang ng konti, anak. Sandali lang ito. Nang makabawi na ng lakas si Aling Mila, muli na naman silang naglakad ng matulin. Dumami na ang naririnig nilang mga kaluskos sa damuhan. Maya-maya ay napahinto si Hobby nang biglang may bumagsak na kalansay ng hayop sa kanyang harapan. Nay, Dali, anak. Isa yung pagpunta. Huwag silang magkakamali. Hindi, anak. Hindi ito ang panahon para lumaban. Mas mahalaga ang kaligtasan. Hindi sa lahat ng oras ay dapat lumaban. Dapat alam mo rin kung kailan dapat sumuko at tumakas. Bilisan mong kumilos. Maglakad na uli tayo. Mas bumilis ang mga kaluskos na kanilang naririnig sa damuhan. Marami ito at nagmumula sa iba't ibang direksyon. Sa pakiramdam nila ay napapaligiran na sila ng mga ito. Napahinto sila dahil lahat ng pupuntahan nila ay may sumasalubong na sa kanila. saan na tayo dadaan, Nay? Huwag mataranta. Mag-isip. Hindi tayo pwede sa kakahuyan. Nagaan yung hayop sila. Mas mabilis sila sa lugar na yon. Tuntunin natin ang kalsada. Ayun! Nakikita mo ba ang nakikita ko? Opo, Nay. May grupo ng mga taong naglalakad sa bandang unahan. Mukhang bababa rin sila sa bayan. Sumabay tayo sa kanila. Hindi sila makakalapit dahil marami ang mga taong yon. At saka may araw pa. Hindi sila makakasalakay. Dali-dali nilang hinabol ang grupo ng mga taong naglalakad. Umalo sila sa mga ito. Habang naglalakad, patingin-tingin sila sa damuhan. May nakikita sila mga aswang na nakasilip mula sa mga damo. Nasaan yung baboy ramo ang mga ito? Matalimang tingin ng mga ito sa kanila. Ikinakaskas pa ang paa sa lupa para iparating ng mga ito ang galit. Labas na labas ang mga pangil ng mga ito at tumutulo ang malapot na laway. Lumikit si Hobby sa kanyang ina saka bumulong. Nay, nasa paligid sila. Nakatingin sa atin. Oo, nakikita ko nga. Pero hindi sila makakasugod. Hindi nila pwedeng ibisto sa mga tao ang kanilang sarili. Para na rin nilang sinabi na marami ng aswang ang naninirahan dito. Maalarma mga tao. Tutugisin sila. Kaya nagiging maingat din sila. Ang kailangan lang natin ay makaalis sa lugar na ito. Matapos ng mahabang paglalakad, nakababa na rin sila sa bayan. Nagpahinga muna sila sandali sa gilid ng kalsada habang naghihintay ng masasakyan. Ilang minuto ang lumipas. Dumana ang bus. Kagad itong pinara ni Hobby pagkatapos ay sumakay silang mag-ina. Sana po tayo pupunta ngayon, Nay. Matulog muna tayo, anak. Pagdating sa terminal, saka tayo mag-isip kung saan tayo pwedeng pumunta. Sige po, mauna na kayo matulog. Hindi pa naman ako inaantok eh. Sige, basta huwag kang mag-isip ng mag-isip. Higing maayos din ang lahat. Ang importante, nakaalis na tayo doon. Kaya nga po, ilang oras ang lumipas, nakarating na sila sa terminal. Tumambay muna sila habang nag-iisip. Hanggang sa magpasya na lang silang sumakay ng jeep at hinayaan ang kanilang sarili na dalhin kung saan sila makakarating. Bumaba sila sa ilang na lugar at saka naglakad-lakad. Inabot sila ng ulan at naghanap ng masisilungan. Nakakita sila ng isang bahay. Nakasilong sila doon. Nakailang tawag sila pero wala namang tao. Nakikisilong na naman tayo, Nay. Mukha bang nauulit lang ang lahat? Opo eh. Pero sigurado kung may magandang patutunguhan ng pagpunta natin sa lugar na ito. Hindi naman ako nakakaramdam ng panganib. Maya-maya pa'y nakita sila na mag-asawang parating. Ilang di pa ang agwat ng mga ito sa kanila. Pero nababakas na nila ang nakakunot nilang noo dahil sa pagtataka. Nang makalapit ang mga ito, kagad silang nagpakilala at nagpaalam na nakisilong lang.
Naabutan sila ng ulan habang naghahanap ng bahay na pwedeng matuluyan. Titig na titig ang mag-asawa sa kanila. Kinikilati sila ng mga ito. Maya-maya'y ngumiti ang babae. Sinabi nitong mukhang may tinakasan sila sa lugar na pinanggalingan. Pagkasabi noon ay naglabas agad ng pangil ang babae. Dahilan para malaman nilang ang mag-asawa ay kanilang kauri. Pinapasok sila sa loob ng bahay. Doon muna pansamantalang pinagpalipas ng gabi. Nagkwentuhan sila kung kaya't nakilala pa ang isa't isa. Nalaman nilang kagaya nila, dayo lang din ang mag-asawa sa lugar na yon. Kaya sinabi nilang naiintindihan sila ng mga ito. Kinabukasan, sinamahan ng dalawa sa amo ng mag-asawa dahil naghahanap pa ang mga ito ng trabador sa taniman ng tubo. Laking pasasalamat ng mag-ina dahil ang mag-asawa ay hulog ng langit sa kanila. Malawak ang lupain ng kanilang amo. Pati ang bahay na kinatitirikan ng bagong kakilalang mag-asawa ay sakop pa ng lupain. Kaya pinayagan silang tayo ng kubo malapit sa bahay ng mag-asawa. Ito na po yata na yung sinasabi na bagong buhay. Sana nga talaga maging maayos na ang paninirahan natin dito, no? Sigurado yon, anak. May kapitbahay na nga tayong kauri natin. Tingnan mo, dumarating sila. Bakit kaya? Mukhang may dilap silang manok. Binati nila ang mag-asawa at tinanong kung ano ang kanilang sadya. Ibinigay sa kanila ng mag-asawa ang manok. Mula raw doon ay dadami ito at magkakaroon sila ng pagkain kakailanganin nila para sa patawid ng gutom. Labis ang kanilang pasasalamat sa mag-asawa dahil sa kabutihan ng mga ito. Isang gabi, nagising si Aling Mila dahil sa pagkalam ng kanyang sikmura. Pagbangon niya sa higaan, nagtataka siya dahil wala roon ang kanyang anak. Dali-dali siyang lumabas ng bahay para hagilapin ito. Nasaan na naman ba ang batang yon? Baka kung ano na ang ginagawa niya. Sigurado kumakalam din ang kanyang sikmura kaya lumabas ng bahay. Pero huwag naman sanang matutunan niya ang magnakaw para lang mabusog. Saan kaya siya nagpunta? Naglalakad-lakad siya para hagilapin ang kanyang anak hanggang sa dinala siya ng kanyang paa sa madamong lugar kung saan ay nakarinig siya ng mga kaluskos. Nang lumapit siya roon, nakita niya ang kanyang anak na nag-anyong aswang na at nanginginain ng manok. Abi, anak, kinuha yan. Ninakaw mo ba yan? Nay, kasi po, nagugutom ako Hindi ka dapat nagnanakaw. Pwede naman tayong maghanap ng mga ligaw na hayop sa gubat. Saan mo kinuha yan? Puntahan natin at humingi ka ng tawad. Kasi mga alaga yan na mag-asawa, nakakahiya anak. Halika na, pumunta tayo sa kanila. Pinuntahan nila ang mag-asawa sa bahay ng mga ito. Kakatuksa na sila nang marinig na nag-iingay ang mga alaga nilang hayop sa kulungan. Inisip nilang baka naroon na mag-asawa at naghahagilap ng nawawalang mga alaga. Pero pagdating nila roon, isang malaking aso ang naabutan nila at nilalapa ang mga manok. Sino ka? Alam kong aswang ka. Hindi ka taga rito. Ang lakas ng loob mong sumalakay dito Aba, nagagalit ka pa Ikaw na nga itong namimirwisyo. Ikaw pa itong galit? Humanda ka sa akin. Akong harpin mo. Loko ka. Kagad na inatake ni Kobe ang malaking aso. Matapang din ang asong yun dahil nanlaban ito. Nagpambuno ang dalawa dahilan para mag-ingay lalo ang mga manok. Nagising na ang mag-asawa at dali-dali pumunta sa kinaroroonan nila. Naabutan ng mga ito na nakikipaglaban si Hobie sa aswang. Biglang nag-anyong aswang na rin ang mag-asawa at tinulungan si Hobie na labanan ng dayong aswang. Natakot naman ang malaking aso kaya dali-dali itong tumakas. Pagkalis ng aso ay kaagad nilang binisita ang mga manok. Halos nangalahati ang mga ito. Grabe, iba naman ang asong yun. Ang dami niyang kinain. Oo, pero may kasalanan ka rin. Kumain ka rin ng isa. Kaya humingi ka ng tawad sa kanila. Opo. Pasensya na po kayo Sobrang nagutom lang ako Pero hindi ko na po ulitin. Sa susunod, manghingi na po ako. Pasensya na po talaga.
Mabait pa rin ang mag-asawa dahil naunawaan ng mga ito ang kagutuman ni Hobie. Nagpasalamat din sila kaya binigyan pa si Hobie ng 2 manok. Hala, nakakaya. Sa susunod po talaga, di na ako magnanakaw saka padadamihin ko po talaga ang mga manok namin. Pangako po yun. Mabuti na lang talaga at mababait ang mag-asawa na ito. Marami talagang salamat sa inyo. Hayaan nyo at makakabawi rin kami sa inyo sa susunod. Matapos ang ilang kwentuhan, nagpaalam na rin sila. Pagka-uwi ng bahay ay pinagsaluhan ng mag-ina ang 2 manok na ibinigay sa kanila. Ilang buwan pa ang lumipas at nasanay na sila sa lugar na yon. Tahimik doon at masisipag ang mga tao, kaya walang oras na pagkwentuhan ang buhay ng iba. Dumami na rin ang mga alagang manok ni Hobie, kaya meron na silang pinagkukuhaan ng pagkain. Hindi na sila nagugutom, pero kagaya ng palaging aral sa kanya ng ina, dapat ay matutong magtipid. Nagsipag silang mag-ina sa pagtatrabaho sa tubuhan, kaya kahit papaano ay kumikita sila ng pera. Sa tubuhan nakilala ni Hobie si Myrna, pero nag-aalangan siyang lapitan ng babae. Madalas namang nahuhuli ni Aling Mila ang anak na palaging nakasulyap dun sa babae, kaya di na siya nakapagpigil na kausapin ito. Bakit hindi mo lapitan at kausapin? Baka matunaw yan nakakatitig mo. Nay, para ka naman pong iba. Hindi ako pwedeng magkagusto sa isang normal na tao, no? Bakit hindi mo subukan? Iniisip mo na kagad ang kalalabasan wala ka pang ginagawa. Matatakot po siya sa akin, lalo na kapag nalaman niyang kumakain ako ng sariwang karne ng tao eh. Di ka pa nga talaga marunong tumingin ng tao at hindi tao, ano? Kilalanin mong mabuti ang babaeng yan. Tsak naman na magkakasundo kayong 2. Malay mo, kumakain din siya ng sariwang karne kapag hating gabi. Nanlaki ang mata ni Hobie nang marinig ang sinabi ng ina. Dahil doon, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Tuwing gabi, napansin ni Aling Mila na palaging umaalis ang kanyang anak. Kaya naisipan niyang sundan ito. Nalaman niyang pinupuntahan ni Hobie ang bahay ni Myrna, pero hanggang tanaw lang ang ginagawa ng kanyang anak. Hanggang isang gabi, nang sundan uli niya ang anak, nasaktuan niya na kumakain si Myrna ng alaga nilang manok. Bilog ang buwan kaya mas gutom ang mga kagaya nilang aswang. Marahang nilapitan ni Hobie ang babae. Dahil sa gulat naman ng dalaga ay muntik na niyang atakihin si Hobie. Pero kalaunan ay nagkaintindihan sila dahil ipinakita rin ni Hobie na kumakain din siya ng sariwang karne kagaya nito. Mula sa di kalayuan, nagmamatsyag lang si Aling Mila sa 2. Malapad ang ngiti niya habang pinagmamasdan ng kanyang anak na nakikipagbabutihan na sa babaeng yon. Mukhang nakakuha na ng kauli niya ang aking anak. Ay, masaya na ako para sa kanya. Hindi na ako mag-aalala kung sakaling maiwan ko siya dito sa mundo. Hindi na mag-iisa ang anak ko. Lumipas pa ang ilang linggo. Ipinatawag ang lahat ng magkatawa sa tubuhan. Sinabi ng kanilang amo na magdoble ingat pagdating sa mga alaga nilang hayop. Meron daw mga mapangis na hayop na naglalapan ng mga alagang hayop. Natakot ang may-ari ng tubuhan dahil nabalitaan din ito na bukod sa mga alagang hayop ay nanunugod at pumapatay ng tao ang mababangis na hayop na yon, kaya pinag-iingat niya ang lahat. Sinabihan sila na huwag nang magpapagabi sa tubuhan. Pagkatapos silang kausapin, kanya sila ng uwi. Dahil sa kalagayang aswang ni na Aling Mila, Hobie at Myrna, hindi naman sila natatakot sa balitang yon. Nagpapaabot pa rin sila ng gabi sa tubuhan dahil ang pag-ani nila ng tubo ay kota. Gusto nilang makarami para malaki ang kitain. Gabi na sila nang umuwi. Sa daan, nakakasalubong nila ang isang malaking aso. Ayan na naman ang asong yan. Mukha kasing hindi pa nakakakuha ng katapat kaya siguro malakas ang loob na pumasok ng hindi niya teritoryo eh. Nay, Myrna, dito lang po kayo ah. Ako nang bahalang humarap sa aswang na yan. Magpapakitang gilas ka lang kay Myrna eh. Pero, sige anak, mag-iingat ka ha. May pagkalampa ka pa naman. Dahil naman, bago pa makaporma si Hobie,
nauna na siya ng malaking aso sa pag-atake. Sinunggaban siya kaagad nito dahilan para matumba siya sa lupa. Pinaibabawan siya ng aso at pilit na sinasakmal ang kanyang leeg. Itinutulak naman niya ang aso gamit ang kamay. Hanep, malakas ka. Siguro marami kang nakain ngayon Pero hindi mo ako matatalo. Kapag siguro napatay kita, pwede kitang gawin naman tiyan ko. Kako ka, ipapahita mo pa ako kay Mirna. Hindi ko hahayaan yon. Nagsasawang na si Hobie at pinagkakakalmutan niya ang mabangis na aso. Pagkatapos ay pinagsusuntok niya ang sikmura nito. Umalulong ang aso at dumaing sa sakit. Tatakas na sana ito nang hablutin pa ni Hobie kapag pinag-uurdayat pa ng suntok at kalmot. Hindi niya tinigilan ng aswang hanggang sa manghina ito at bumalik sa anyong tao. Hubot-hubad itong nagtatakbo palayo sa kanila. Ano anak, nakilala mo ba? Nako, hindi hunay. Kahit sarado na pabilis pa rin tumakbo Nakatalikod agad bago ko pa makita yung muka. Ang nakita ko lang ay ang malaking balat niya sa pigi. Hindi natin pwedeng sabihin yon. Baka ipahubad ang mga saklot para lang makita ang balat sa pigi. Hayaan mo na yan. Ang mahalaga matatakot na siya dahil nalaman niya ngayon na hindi lang siya ang aswang sa lugar na ito. Tama po kayo. Mangingilag na yan. Matututo na yung mag-alaga ng hayop para may kainin. Hindi yung nagnanako siya, no? Oh, tara na po. Uwi na tayo. Nay, siya nga po pala. Pwede po bang idano muna natin si Mirna sa kanila bago tayo umuwi? Ay, dapat talaga ganon. Babae si Mirna Alam nga naman tayong ihatid niya. Ay, tara na. Lumakad tayo. Matapos ang pangyayaring yun, hindi na nila namataan ang aswang na nag-aanyong aso sa kanilang lugar. Kaya bumalik na uli ang mga manggagawa sa pagtatrabaho nang walang inaalalang panganib. Ilang buwan nang lumipas at nakuha na rin ni Hobie ang matamis na oo ni Mirna. Napaibig niya ang dalaga dahil sa kanyang mga magagandang katangian. Doon sa lugar na yon, tumanda si Hobie. Naging asawa niya si Mirna at nagkaroon sila ng 2 anak na puro lalaki. Nanatiling lihim ang pagiging aswang ng kanilang angkan. Pero hindi na nila hinawaan ang kanilang mga anak dahil gusto nilang mamuhay ang mga ito bilang mga normal na taong nakikisabay sa unti-unting pagiging moderno ng kanilang lugar. Wakas,